Mga kabuhay, kung mapagsuri tayo sa mga brand, halimbawa, Versace, Louis Vuitton, and etc. para hindi maloko, para hindi mapiki, dapat siguro sa reliyon mas maging masuri tayo. Payag ba tayo na mapiki, maloko? 10 years, 20 years mula pa pagkabata, ang ending pala, naloko lang pala tayo. Di ba? Mayroon nga kasabihan na ignorance of the law excuses no one. Ganun din sa Panginoon Diyos. Baka pagdating ng araw, rason ka ng rason, wala kasi kung time. Excuses no one yun. Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ang sabi po, nakatago, itinago na sa hiwaga pa. Kaya hindi po ito pangkaraniwang aklat na basahin mo lang sa sarili mo, maiintindihan mo na. Sino kaya yung sa inyo? Ipinagkaloob, anong sabi? Sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. So mayroong mga specific na tao pala na makaalam nitong hiwaga na to. Alright, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, you're so blessed. Why? Muli, binigyan tayo ng libreng buhay ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat ipagpapasalamat natin na hindi kayang bayaran ng anumang salapi dito sa mundo. Alright, now, ako po ay saludo. Mula nung nakita ko itong ministro ng Iglesia ni Cristo doon sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo, ay talagang sinubaybayan ko na siya. Walang iba ang pangalan, si Ka Arnel Tumanan. And the way he preached using the Bible verses, ay naku, walang maaksayang mga verso. At you know what? The moment na siya ay magbabasa ng Biblia, ay isinantabi yung sariling interpretasyon, yung katalinuhan ng tao isinantabi. Why? Because let the Bible explain itself. Kaya excited ako. Kaya ito ang panuurin natin. Let's do it! So, ito during doon sa sa Peace Rally. Konti lang, no? May clip lang tayong konti. Ito siya. Hindi tayo mangmang! Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! Lalong hindi tayo bobo! Hindi bobo! Sana marinig So, yun na. Diba, naalala niyo yung face niya? Talagang napaka-giting, talagang buo, talagang makita mo na confident, tapos napakatapang. Si kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo. Si Sir, yung itsura niya talagang matikas, talagang matapang na tao, tsaka guwapings, no? Pero alam niyo, napansin ko lang. Hindi ito. Pasensya na, medyo segue lang tayo ng konti. Iba yung itsura ng mga taga-iglesia ni Cristo, no? Talagang nung naglalakad kami, napapalingon ako Parang, they are, sabi nga yung bagang presentable. Now, puntahan naman natin kasi mayroon tayong mga napanood sa YouTube kung paano ito mag-preach. Ayan. So, panuorin natin at marami tayong matutunan dito. Ito Let's get it on. Kasi mayroong mga nagtatanong. Ito is parang mayroong pwedeng magtanong, may mga bisita. Ano ang tawag daw sa kanila nito is pamamahayag ng mga salita ng Diyos. May nagsasabi din na may magtatanong daw sa main balcony. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Alfred Montaliana, isa pong guro at kasalukuyang Katoliko po. Dalawa po ang aking katanungan. Una pong tanong bakit po sa iglesia ang ipinangangaral ay palipat-lipat po ang pagbabasa po ng berso sa Biblia? At pangalawa po ay bakit po hindi po tuloy-tuloy ang pagbabasa tulad po ng ipinangangaral po ng iba pong mga mangangaral? Salamat po. Salamat po sa inyo, Ginoong Alfred. So, ibig sabihin, talagang live ito at may nagtatanong. Unang tanong niya, bakit daw ang pagtuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ay palipat-lipat? At ang pangalawa ay bakit daw hindi tuloy-tuloy? So, panuorin na natin. Excited ka rin ba kung ano ang sagot ni Ka Arnel Tumanan? Napakaganda ng tanong, Dapat maganda rin ang sagot. Wala nang gaganda pa sa sagot ng Biblia. Ang tanong niya, dalawa po. Bakit daw po sa pagbasa naming mga ministro ng Biblia, palipat-lipat daw ng verses, ng verso, talata, kalawa, ba't hindi daw po tuloy-tuloy? Ngayon, unahin po muna natin yung pagtuturo o pag-angaral ng salita ng Diyos. Kasi po, inaakala ng iba, ang Biblia, banal na kasulatan, parang karaniwang aklat lang na nabibili kung saan, pagkatapos po pwede mong basahin, dire-diretso sa sarili mo, maunawaan mo. Ano po ba ang katangian at kaibahan ng Biblia, mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Mabuti liwanagin po muna natin yan. Sa Roma 16:25 po. Roma 16:25. Pero bago natin ipagpatuloy,
Ayan, mayroon akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Shout out dyan kay Jeffrey Belila. Tayong mga napagkunan natin ng mga kaalaman tungkol sa mga mga aral ng Iglesia ni Cristo na pinatutunayan na itong banal na kasulatan pala or Biblia na binubuo ng 66 books, ibig sabihin iba yung mga tagasulat dyan, ay hindi ito, it's not an ordinary book like mabasa natin, na ibig sabihin ordinary book na open book siya, na halimbawa dito sa Pilipinas, pagpalagay natin mathematics, kung 1 plus 1 equals of course 2. Kung doon ka naman halimbawa sa Japan, ichi to ichi equals of course 2 pa rin, no? 1 plus 1 is 2 pa rin. So ibig sabihin yun ang universal na kaalaman, is open book. But today the Bible is hindi pala ganun. Kaya excited tayo kung ano ang ituturo. Bakit ang Biblia ay hindi basta-basta na lang na basahin mo. Well, mayroong mga verses na basic na maintindihan natin. Pero mayroon ding mga malalalim. At take note, mayroon din palang tinatawag na nililihim ito. Ito na, pakinggan natin at panoorin. Ito po ang turo ng mga apostol. Pakinggan po ninyo. Babasahin ko po. Ito po. At ngayon sa Kanya, na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ang salita ng Diyos, yun din po ang... Mayroon din palang hiwaga ang Biblia na nakatago sa panahong walang hanggan. Bakit kaya, no? Bakit ipinasulat pa ng Panginoong Diyos ang Biblia, tapos itinago or inilihim lang din pala? What? Yun ang ating pakinggan. Grabe, excited tayo dito. Napaganda nga, napanood ko ito sa YouTube eh. Now, ito. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ang sabi po, nakatago, itinago na sa hiwaga pa. Kaya hindi po ito pangkaraniwang aklat na basahin mo lang sa sarili mo, maiintindihan mo na. Ano po sabi ng Biblia? Sabi ng mga apostol, ang salita ng Diyos o ebanghelyo, nakatago sa hiwaga, inilihim sa hiwaga. Paano mo maiintindihan? Paano mo yung inilihim na nga, tapos hiwaga pa. Yung lihim is mahirap yung tuklasin. Kung natuklasan mo na, hiwaga pa rin. Paano mo maintindihan? At paano mo malaman? Itong sagot. unawa, nakalihim pala sa hiwaga. Biblia rin po sasagot. Marcos. So, napansin nyo? Nagtatanong ang sasagot, Biblia. Diba? Tapos, Biblia din ang magtatanong, Biblia pa rin ang sasagot. Ito na, yung verse, Marcos, kung mayroon kayong mga Biblia dyan, no? 4:11. Tuloy po natin sa talatang 12. Ganito po ang turo ng ating Panginoong Sukristo. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Wait. Mayroon palang specific sa inyo. Sino kaya yung sa inyo? Ipinagkaloob, anong sabi? Sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. So mayroong mga specific na tao pala na makaalam nitong hiwaga na to. Kaya naman pala, tala ko, ano na lang, talagang ililihim lang talaga ng Panginoon Diyos habang buhay. Mayroong specific na tao. At napansin niyo yung boses ni Arnel Tumanan. Talagang yung pitch niya, mahirap yun, no? Talagang bubuhayin yung yung halimbawa, naatok-antok ka dyan, talagang mabubuhay yung spirito mo, yung kaluluwa mo, yung attention mo. Talagang ganun dapat, no? Pag nagbabasa ng Biblia para hindi makatulog, talagang para i-insist na itong yung salita ng Panginoon Diyos na dapat natin pakinggan, huwag natin tulog-tulugan at respetuhin natin. Makinig tayo mabuti. Eto na. Ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang mga nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y magagbalik loob at patawarin sila. Nakalihim pala sa hiwaga ang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Paano po ito mauunawa
ng tao. Ang sabi po, ipinagkaloob sa kanila ang makaalam ng hiwaga. Ipinagkakaloob po. Pero kanino po ipinagkakaloob? Yun ang ating pagpatuloy ngayon. Kanino ipinagkakaloob. Pero sa akin lang, mayroon din akong opinion na bakit inilihim ng Panginoong Diyos at hiwaga pa yung mga mayroon siya mga portion dyan sa Biblia na inilihim at hiwaga pa. Lalo na doon sa, kasi sabi, at baka magbalik loob pa sila. So, sa mga masamang tao, talagang inilihim ko kasi the moment na, halimbawa, mabuti ako, o tapos mayroong isang tao na ang intention lang niya is pira-pira lang. Masamang tao talaga siya. Pero pareho kami nakakaalam anong ibig sabihin doon sa hiwaga na itinago ng Panginoon Diyos sa Biblia. Or ipapalagay natin, open book lang din yung Biblia. So kung ano yung ituturo ko na tama, ang ituturo din niya tama, kaso lang ang intention niya is pira-pira lang, namimira siya. So anong kaibahan sa amin? Mahirap i-distinguish. Why? Kasi pareho kami na tinuturo tama. Kaso lang, ang intention niya is kasamaan, pira-pira lang, corruption lang yung gagawin niya. Ano ba? Magtatayo siya ng sariling reliyon, tapos ilikumin lang yung pera, tapos sa kanya, di ba? Kanya lahat. So, ibig sabihin, pwedeng gamitin ng mga masamang tao. Ngayon, mayroong rules ang Panginoong Diyos na itinago, inilihim sa mga ganyang tao. Para the moment na kung tayo ay magsusuri sa tunay na reliyon, ipaghahambing natin ang bawat isa. Sa Bisaya, atong ikumpara or i-compare. Di ba? Kung ano talaga yung tunay, kasi ano naman tayo, nasa wastong pag-iisip na tayo, di ba? Alam natin kung ano yung tama o mali. Kasi kung sabihin nila kayo naniwala kayo dyan sa Iglesia ni Cristo, kulto yan. I-research nga doon sa Google kung ano ibig sabihin ng kulto. Ibig sabihin nun, kulto, mayroong mga aral doon na hindi mo naintindihan. At sumusunod ka sa isang bagay o sa isang doktrina na pikit ang iyong mata o bulag, hindi mo nakita. Mayroon kang tainga, hindi mo na narinig. Ibig sabihin, sumusunod ka sa mali o sa isang bagay na kahit hindi mo natuklasan o kahit hindi mo alam sinusunod mo. Diba may mga rason tayo noong, huwag na natin tuklasin yan, napakalalim ng reliyon natin, hindi natin alam. Di pa, ilang taon na tayo, hindi nga natin alam. Diba, nabuhay ka pa. Kailan mo alam yan, pagpatay ka na. Diba, binigyan nga tayo ng chance. Ngayon ang tamang panahon para magtuklas. Kaya, kung wala kang matuklasan dyan, ay alis ka na kasi hindi ka pinapatuklas. Why? Kasi wala kang dapat tuklasin kasi wala. Kumbaga, walang basihan. Yun ang pinaka for short doon. Nagtatago na lang sa sinasabi na, ay, hiwaga itong reliyon natin. Pero totoo, ang tunay na reliyon, ito na nga, binanggit, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, ay talagang vivid, napakalinaw. At yung mga words is very articulate, very vernacular. Why? Kasi ipinapakita na. Kasi napanood ko na to isang beses. Kaya napakalinaw nito mga kabuhay na pakinggan pa natin. Kanino po ipinagkakatiwala yung pagkaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Ikalawang Korinto po, 5:18. Ituloy po natin sa talatang 20. Ganito po ang pahayag ng mga apostol. Pakinggan ninyo. Datapot ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhikan Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kanino po ipinagkaloob o ipinagkatiwala ang makaalam ng salita ng Diyos na nakalihim sa hiwaga? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo. Ano sabi niya? Ipinagkatiwala sa amin yung ministeryo at salita ng pagkakasundo. Alin po yung salita ng pagkakasundo? Yan din po ang aral ng Diyos. Bakit sinabing salita ng pagkakasundo? May dapat pa pagkasunduin. Sino? Ang tao at ang Diyos. Bakit? Nagkahiwalay
Eh bakit? Nang ang tao magkasala, nahiwalay sa Diyos. Ano kailangan? Ipakipagkasundo ang tao sa Diyos. Pero paano? May magtuturo ng salita ng pagkakasundo o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sino magtuturo? Ipinagkatiwala sa amin, sabi po, ang salita ng pagkakasundo. Sino? Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Kaya hindi po lahat. Hindi kahit sino. Hindi kumuha ka ng Biblia. Pwede na. Ay, hindi ho. Yung iba na bilanggulang, nagbasa ng Biblia sa bilangguan, paglabas, nangangaral na. Tama po yun kasi ano, mayroong lumabas lang sa nagiging pastor na siya galing sa kulungan. Diba, tapos may magsasalita, dati ako isang magnanakaw, mga ganun, ngayon ako bumabalik na sa Panginoon at ako yung naging pastor. So hindi pala basta-basta na entitled ka or mag-self-proclaim ka na ako ay pastor, ako ay magtuturo sa inyo ng mga salita ng Diyos. Dapat ito pala, sugo. Mayroong mga inilaan ang Panginoong Diyos diyan na patutunayan mo na ikaw ay sugo ng Diyos. 'Di ba? Para malinaw na maipangaral mo ang mga salita ng Panginoong Diyos. Ayan, continue. Pwede ka na! Nakalilig sa iyo mga kaya! Paano naman? Kanino? Sa mga tunay na sugo ng Diyos. Kaya pag hindi po tunay na sugo ng Diyos, may karapatan bang mangaral ng salita ng Diyos? Roma 10:15 po. Pakinggan po ninyo. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila masinugo? Tanong. Roma 10:16, Roma 10:15, sabi, at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Alam mo, nung napanood ko ito last, sumakit ang aking ulo. Kasi hindi natin to narinig sa ating mga reliyon, di ba? Hindi natin to narinig sa ating mga pastor, sa ating mga pari, na mayroon pala ito, napakalinaw. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ngayon, uuwi tayo sa ating mga tahanan sa linggo or anong araw ng pagsamba. Mayroon tayo, tatanungin natin si pastor, si padre. Sabihin natin, padre, ano itong nasa Roma 10:15, pastor? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Pastor, pwede po bang ipaliwanag niyo po sa amin ito? Kung kayo po ba isa din po ba kayo dito sa mga isinugo? Kasi mayroon akong naalala, kasi mahilig din akong manood dati yung mayroong isang pastor na mapagmura. Inaatake niya yung Iglesia ni Cristo kasi mayroon daw sugo. Wala naman daw sugo. Pero siguro, na-realize niya na siguro nahagip niya yung talata or napanood din niya sa Iglesia ni Cristo na kailangan pala sugo. Kaya nagbago na naman siya ng nagbago naman siya ng doktrina. Siya na rin daw ay sugo. Pero ngayon ay pumanaw na, pasensya na. Wala na siya ngayon, di ba? Nasa ibang bansa kasi siya ay doon sa namatay. Hindi natin banggitin ang pangalan. Yun, Kaya kailangan Roma 10:15. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Patuloy. Ni Apostol Pablo, naroon na sagot. Obvious ang sagot. Ano sa tanong ni Apostol Pablo? Paano silang mangangaral? Hindi naman sila sugo. Ano katumbas? Pag hindi po sugo ng Panginoon Diyos, walang karapatang mangaral. Paano kung mangahas mangaral? Hindi naman pala sugo. Pag-aralan man ang pag-aralan, makakarating ba sa pagkaunawa ng katotohanan? Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 7, na laging nagsisipag-aral, lagi. At kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Paano po kung hindi tunay na sugo ng Diyos? Kung mangahas mangaral, mangahas pag-aralan sa kanyang sarili, itong Biblia, makakarating ba siya sa pagkaalam ng katotohanan? Ang sabi ni Apostol Pablo, laging nag-aaral, ngunit kailan pa man, hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano po katunayan? Ito, paano kung mangahas mangaral? So, mayroong mga talagang nagpupursige na mangaral. Diba, mayroon, hindi pala basihan na ikaw ay Master of Theologian, yung mga ganon, scholars, mga Bible scholars, yun na yun. Magaling, ikaw na ang pinakamagaling sa Biblia kasi
inilihim nga ng Diyos, paano kung hindi ka sinugo? Pag-aralan mo man, pagsabihin na natin, Doctor of Theologian, tawag doon, Doctor of Theology, tapos 10 years ka nangaral, ito pala sagot do sa ikalawang Timoteo 3:7. Ang sabi, na laging nagsisipangaral at kailan paman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. What? Diba? Kasi hindi ka nga sinugo. Yun lang ang may karapatan. Diba sabi kanina, paano silang magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Gusto ko pang mag-aral para matuto. Hindi nga. Kasi ito na sabi. Hindi nga makakarating. Ito, patuloy. Mga kaibigan, mga kababayan at mga panauhin, sa Biblia po, ang pangalan ng tunay na iglesia nakasulat po sa Biblia. Ano po? Binasa kanina, Roma 16:16, Gawa 20:28, Iglesia ni Cristo. Pero bakit nung mangaral, Iglesia Katolika? Saan mo mababasa yun? Anong kapitulo? Anong bersikulo? Ang pangalan ng tunay na iglesia, Iglesia ni Cristo, nasa Biblia. Ba't nung mangaral, Protestante? Saan mo mababasa sa Biblia yung Protestante? Ba't nung mangaral, Baptista, Metodista, Episkopal, at kung ano-ano pa, wala naman sa Biblia. Pero Biblia hawak, Biblia binasa, nagsunog ng kilay, baka hindi lang pati kilay ang nasunog, pati bumbunan nasunog sa pag-aaral. Pero ba't nung magturo, iba? Sabi ni Kristo, kaloob ang makaalam niyan. Kanino? Sa mga sugo. Ano sabi ng Apostol Pablo na isa sa mga sugo ng Diyos? Paano ka mangangaral kung hindi ka sugo? Kung mag-aral man ng mag-aral, hindi makararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, puntahan po natin, paano po kung magturo ang mga tunay na sugo ng Diyos? Ito po, sa unang Korinto, sa kapitulo 2, ang talata po ay 13. Pakinggan po ninyo itong babasahin ko. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Hindi dito pinag-uusapan yung dunong mo pang sarili. Kung ano na pag-aralan mo, may doctoral degree ka ba? Masteral degree? Saan ka nagtapos? Hindi yon. Ano sabi? Uulitin ko po. Ng mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Paano po kung magturo at mangaral ng salita ng Diyos? Ang mga tunay na sugo ng Diyos, hindi ayon sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng turo ng Espiritu Santo. Paano yun? Iniwawangis ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Iwinawangis. Sapagkat ang salita po ng Diyos na nakasulat sa Biblia, wala pong kontradiksyon. Grabe, no? So, iniwawangis. What? Parang ikumpara in spiritual matter. Kasi nga, kaya nga, di ba? Kapag ka hindi ka sugo pala, kapag ka hindi ikaw ang pinagkalooban na makaalam na mga katotohanan na kasulat sa Biblia, magagawa ka ng sarili mong interpretasyon. Kaya pala dumami ang reliyon. Isipin natin yung Protestante, mahigit yata 20,000 na mayroon silang magkaiba-ibang mga doktrina, medyo bikil ng konti, mga ganun. Kasi nga, ang Biblia is hindi siya open book. Kaya mas lalo akong naniniwala sa Biblia compare sa ibang pang-religion na book. Kasi yung iba, parang comics or parang ano lang, report book na madali mong maintindihan. Samantalang ang Biblia, kung hindi pinagkaloob sa iyo, ay talagang kung hindi pinagkaloob sa iyo, ay talagang magagawa ka ng sariling interpretasyon ngayon. Kasi pinipilit mo eh. 'Di ba? So, ganun. Kaya mas maraming sabi na bakit isa naman ang Biblia, bakit libo-libo yung mga napakilalang Kristiyano? Kasi nga nagpupumilit yung iba na magturo. Kahit labag na, kahit hindi na pala tunay. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, no. Ngayon, talagang isa din to sa mga dahilan na lalo pa po akong ginaganahan, no, at magsuri ng lubusan
at i-embrace itong pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Kasi napakalinaw. Panoorin pa natin. Walang salungatan. Kumuha po tayo ng halimbawa. Dito po sa Genesis, yung Genesis po ay unang aklat ng Biblia. Babasahin ko po sa Genesis yung 3:1. Ito po. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? May binabanggit po ditong ahas. Ito po yung ang dyablo na saan yung ahas? Tinukso yung mag-asawa, si Adan at si Eva. Ang banggit po, ahas. Gusto mong malaman, sino yung ahas? Pagka sinunod natin po, Ginoong Alfred, nagtanong, yung tanong po niyo na dapat tulad ng ibang tagapagturo, dire-diretso basa, sunod-sunod, tuloy-tuloy. Bakit sa amin, palipat-lipat po ng talata? Kung susundin po natin dire-diretso, ang tanong po natin, sino yung ahas? O, basahin natin sa 2. At sinabi ng babae sa ahas, wala po doon 3, datapot bunga na, wala po doon. Ahas, baka nasa 4, wala. 7, 6, buglatin natin na makapal, wala pa rin. 32, ahas, nasan yung ahas? Nandun pala sa huli. Pagkat sinunod po natin dire-diretso, sa linggo na tayo dito, hindi pa tayo tapos. Ang tanong natin, sino yung ahas? Alam po nyo kung nasaan yung sagot? Yung huling aklat sa Apokalipsis po. Apokalipsis, pakinggan po ninyo sa 12. Ang talata ay 9. Sino ba itong ahas na to? Ito ho. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Nandun po sa huli. Bakit? Tandaan natin, iniwawangis ang mga pananalitang ayon sa Espiritu. Batay din sa mga salitang ayon sa Espiritu. I hope na marami tayong mga natutunan. I-summarize natin konti. Number 1, ang mga salita ng Panginoong Diyos ay inilihim, nakatago sa hiwaga. Number 2, pag-aralan man, pilitin mo kasi gusto ka maging pastor, maging pari ba, ano bang gusto mo? Pilitin mo pag-aralan ay hindi makarating sa pagkaunawa. Diba? Number 3, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? So mayroong mga specific tao na sila yung pinagkalooban ng Panginoong Diyos para mag-intindi doon sa inilihim, hiwaga na kaniyang gustong ipaabot sa tao. Kasi nga, kung i-open book lang niya, ay pati itong mga masamang tao ay gagamitin nila. Kasi nakakaalam din sila sa hiwaga. Tama ba? Yun ang sa akin lang, no? Number 4 is, kapag katunay ka na mga ngaral, sugo ka ng Panginoong Diyos, iniwangis sa Espiritu, walang contradiction, hindi nagkakamali yung doktrina mo. The moment na yung mga doktrina natin ay nagkabuhol-buhol, lalo na we found out na kung ano ang sinabi ng isang pastor ngayon or isang pari ngayon, next, kung naalala nyo, kung mayroon kayong recording, pag ni-record nyo, iba na naman yung explanation niya sa isang verse, ay mag-ano na tayo doon, magdadalawang isip na po tayo doon, di ba? Saan ba ito pa bago-bago? At kapag may tanong ka, na halimbawa mayroong isang doktrina na pilit, ito yung ibig sabihin, ngayon, contradict pala sa isang verse, hindi magkatugma. Saan tayo dapat maniwala dito? Pag hindi niya ma-explain yun na hindi sila connected or hindi sila clear yung pagka-explain doon, ay magtatanong na tayo. Wala sa kanya ang hiwaga. Hindi siya sugo. Kasi contradiction yung mga verses niya eh. What? Isipin nyo, kanina binasa ni Ka-Arnel Tumana na yung ahas doon sa Genesis is yun yung Old Testament, pinakaunang book ng Biblia. Tapos ang sagot dito sa Apocalypse or Revelation in English, ako ilang thousands of years hindi rin nagkita ang mga sumulat nun. Pero why they are coincide to each other? Because yun ang mga pahintulot ng Panginoong Diyos na nakalihim sa hiwaga. Di ba? Kaya tunay ang Biblia kasi nga kahit di nagkita yung mga writers doon ay coincide. Kung ang magde-deliver, kung ang magsasabi doon ay yung sugo niya. Di ba? Kaya nga, get excited kasi pag-aralan natin pa
Kasi ang Iglesia ni Cristo may kiniklaim na ang Ka Felix Manalo daw ang sugo sa mga huling araw. Kaya inirestro yung Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914, First World War, kasabay ng First World War. So, dapat ito, alamin natin kung tunay ba ito. Dapat patutunayan ito ng Iglesia ni Cristo na kung si kapatid na Felix Manalo ba ay talagang sugo ng Panginoong Diyos. Diba? Kasi kung hindi, ay dapat, halimbawa ako, tutol ako na hindi si Ka Felix yan, magpapalitaw ako ng iba. Kasi negative ako dyan, hindi ako nanawala. Dapat mayroon akong ipatotoo na ito yun, hindi siya. Diba? Ganun yun eh. Kung negatibo ka, para proof na hindi tunay yun, magpakita ka na ebidensya, alin yung tunay. Ganun yun eh, diba? So, yun ang ano natin, pakinggan pa natin sa susunod. At be open-minded lang tayo kasi nung bata pa tayo, lumaki tayo sa ating mga ano-ano yung mga religion natin, various religion, na kumbaga bata ka pa, talagang na engrave na doon. Mayroon na isinasaksak na paniniwala, pananampalataya, pero nang tayo lumaki na, minsan hindi natin matanggap. Halimbawa, kung mapatutunayan ng Iglesia ni Cristo na Felix Manalo ang sugo, parang hindi natin matanggap. Unang-una, Pilipino siya eh. What? Siya. Pwede na Amerikano, paratiso eh. Negro kaya. O kasi negro, parang magaling sa basketball. Pwede naman ganun. Bakit isang Pilipino ba? At nasanay kami na mga talagang mga banyaga ng natin, mindset natin. 'Di ba? Mga ganun ba? At ito pa, dapat sana pagdating sa reliyon, dapat maging sensitive tayo na atin pong suriin kasi kung tayo ay particular lang sa mga bagay ito sa mundo, kung gusto natin ng mga damit, dapat original, dapat may pangalan, nakatatak. Kung gusto natin ng pagkain, dapat fresh na prutas, fresh na vegetables, fresh na mga isda, fresh na mga karne. Pero bakit pagdating sa relihiyon, the moment na magdala ng Biblia, maniniwala ka kagad? Take note, si Satanas, nung tinukso niya ang Panginoong Hesus, gumamit siya ng Biblia. Gumamit siya ng verse, binasahan niya. Narinig ko yan, napanood ko yan. Next time, mayroon tayong topic na ganyan. Kaya, hindi lahat nagdadala ng Biblia ay sa Diyos. Kasi si Satanas, gagamitin niya yung hindi mo expected. Kasi kung si Satanas, yung nakita natin sa television, may sungay, may pangil na mataas, tapos ang mata, paano tayo itatakbo na tayo, hindi tayo maakit niya. Sabi nga sa Biblia, naakit niya ang sanlibutan. So, ibig sabihin, yung majority sa sanlibutan is naakit niya. Paano niya maakit kung ang sama-sama ng mukha niya? Diba? Hindi naman ibig sabihin na yung mga gwapo, yun ang mga Satanas. Hindi yun. Yung mga si Satanas nga naggamit ng Biblia. Kaya hindi lahat na nagdadala ng Biblia ay sa Diyos. Alright? So I hope na marami pa tayong mga natutunan dito. So I hope na marami tayong mga natutunan dito at sana maging excited kayo sa mga ganitong topic kasi sa social media, minsan ang ganitong mga topic, puro mga entertainment. Parang nililigaw tayo sa mundong ito para makonsume yung time oras natin na wala na tayong panahon sa tunay na knowledge, tunay na magbibigay sa atin ng lifelong, yung infinity life na nakasulat sa Biblia, yung buhay na walang hanggan. Sana ay panoorin nyo pa ang susunod natin na topic. Ito nga, patutunayan ng Iglesia ni Cristo na yun ba si Felix Manalo? Yun po ba ang tunay na sugo? Ito ba yung may batayan sa Biblia? I hope na nasa mabuting kalagayan kayo lagi. I hope na kayo ay safe, nasa mabuting kalusugan. Maraming salamat sa patuloy na pagpanood ng ating reaction video. God bless everyone and to God be the glory.